Ako si Dieter, mas piniling magnegosyo pagkatapos magkolehiyo. Tara, sasama ko kayo sa journey ito. Akala ko dati pagkatapos ng kolehiyo ay madali na lang magiging takbo ng buhay ko. Kaya yun, nag-commute na lang ako imbes na tumakbo. Biro lang, iisa-isayin ko ang mga bagay na mga akala ko noon habang nag-aaral pa ako at ang katotohanan ngayong nagtapos na ako. Akala ko madali na lang ang buhay kapag nakapagtapos na. Iniisip ko dati kapag may diploma na, makakahanap agad ako ng magandang trabaho at magiging maayos na ang lahat. Akala ko sapat ng mataas na grades para magtagumpay, automatic na ticket para sa success. Akala ko trabaho lang ang iniintindi sa pagtanda. Hindi pala, may mga bills na kailangang bayaran at iba-iba pang pagkakagastusan sa pang-araw-araw. Hindi dito kasama yung mga parcel mo Akala ko wala ng aral pagkatapos ng paaralan. Inakala kong ang pagtatapos ay pagtatapos rin ng pag-aaral. Pero sa realidad pala ng buhay ay mas marami pang aral na matututunan. Akala ko kapag nakapagtapos na ako ay magiging independent na agad ako. Iniisip kong sapat na ang degree para maging financially stable at makaalis sa poder ng mga magulang. Siya nga pala, tapos na pala natin itong ikat. Para sa mga magtatanong, sa internet nga pala ako kumukuha ng mga font at mano-manong iguguhit sa cardboard tsaka gugupitin. Ito nga pala ay gagamitin sa kanilang shop. Ako na ang pinapili ng ating kliyente ng font at kulay na babagay sa kanyang lettering. Balik na tayo sa ating pinag-uusapan, ang mga katotohanan ngayong nagtapos na ako. Mas marami palang hamon pagkatapos ng graduation. Sa totoo lang, mas challenging ang real world. Sige, totoong mundo na lang. Hindi natin masyadong mabigkas Dito, walang syllabus, walang grades, at walang break. Hindi sapat ang diploma lang, kailangan din ng diskarte, tiyaga, at koneksyon. Internet yan. Ito ay base lang sa mga sinubukan kong trabaho dati. Maaring maging iba ang opinion ninyo base sa inyong na-experience. Skills, attitude, at network ang kadalasang hinahanap sa trabaho. Hindi lang kung saan ka nagtapos. Pasensya, medyo sobra talaga ang S natin pag nagsasalita. Kung nakakayaman ng S, baka yumaman na ako. Pag-uusapan pa natin yan ng mas malalim sa mga susunod na content kung gusto ninyo. Sa tingin ko, ang emosyonal at mental na kalusugan ay malaking bahagi ng tagumpay. Hindi lang skills ang puhunan, kailangan din ng lakas ng loob, patience, at self-care. Huwag mong iasa sa kanya yan hindi ka papahalagahan nun. Lifelong learning ang tunay na realidad. Araw-araw ay may bagong matututunan sa trabaho, sa buhay, at sa sarili. Ang totoong laban ay sa labas ng paaralan. Pagtitiis, pagbangon mula sa kabiguan, at pagkamit ng mga pangarap sa kabila ng hirap. Ito ang tunay na hamon ng buhay. Naglettering lang ang dami ng sinabi. Tapos na din natin gawin ang mga background na magsisilbing outline ng ating lettering. Puti ang pinili nating kulay upang lumitaw ang ating base. Binigyan ko ng pagpipilian ng ating kliyente kung cardboard or styro lettering. At sa huli, ang pinili niya ay cardboard lettering. Mas budget-friendly ang presyo nito kumpara sa styro lettering na mahal ang costing o materyales. Yan, sige, maging styro ka na lang para mahalin ka. Ito daw ay ididikit sa berdeng background. Kaya nung tinanong ako ng kliyente kung ano daw ang bagay, agad kong isinadjust ang purple na may white outline. Shoutout kay Ate Mika Alibin. Returning clients nga pala siya. Minsan na tayo nag-event styling sa birthday ng kanyang anak. Medyo baguhan pa lang tayo nun sa ganitong trabaho. At ang sumunod ay nagpagawa naman siya ng styro lettering cutout para sa kanyang negosyong kainan. Taras na Natad ang pangalan. At ngayon, meron siya uling bagong negosyo. Kai's Drip and Style naman ang pangalan. Ang lokasyon nito ay Purok 2, Moraro, Ginubatan, Albay. Ilalagay ko sa baba ang personal account niya para madali ninyo siyang makontak. Narito pa ang ilan kong mga akala bago ako makatapos ng pag-aaral. Akala ko sapat na ang sipag para umasenso. Akala ko basta masipag ka, makakamit mo agad ang tagumpay. Akala ko ang pag-abot sa mga pangarap ay mabilis, parang straight path lang na paglalakad patungo sa pangarap. Akala ko kapag nakapagtapos na ako, tapos na rin ang pressure. Inisip ko na mawawala ang stress, pressure sa palibot o lipunan. Maswerte pa rin ako kasi wala akong pressure na naramdaman sa aking mga magulang. Suportado nila ako sa kung ano man ang gusto kong gawin sa buhay. Akala ko madali ang kumita ng pera. Iniisip ko dati, kapag may trabaho na ako, solve na lahat ng problema ko. Yung sakit nga ng likod hindi pa masolve. Ang katotohanan, ngayong nakapagtapos na ako, hindi lahat ng masipag ay umaasenso agad. Kailangan mo ring maging matalino sa mga desisyon, maghanap ng oportunidad at matutong tumanggi minsan. Sa aking pananaw, minsan, ang unang trabaho ay hindi tugma sa kurso o gusto mo. Pero bahagi ito ng pagkatuto at stepping stone lamang minsan ang unang trabaho. Ang pangarap ay inaabot sa mahabang proseso. Puno ito ng pagsubok, delay at minsan pagkaligaw. Sa maling tao, biro lang. Parte lahat yan ng growth. Mas malaki ang pressure sa real world. Hala yan, PBB na. Ngayon, wala ng safety net, may deadlines, expectations. Ulitin natin, expectations. At tunay na consequences. Kumita ng pera ay hindi madali at madali ring maubos. Yung tipong hindi pa dumarating ay ubos na sa computations ng iyong mga bayarin. Aray ko.
Kailangan pala ng budgeting, disiplina, at long-term planning. Sa dami kong kwento, di ko na namalayan. Tapos na pala kayo. Ang lettering natin. I-deliver na natin ito. Sana nagustuhan ng ating kliyente. May pangdagdag ulit tayo sa budget natin. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.